Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon dakilang kapisahan ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa libutan, patuloy tayong inaanyahan ng ating Panginoon na makibahagi sa gawain ng kabutihan bilang tanda ng ating pagmamahal sa Kanya at daltigis sa ating kapwa-tao. Kung kaya sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ng tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng Panginoon ang sarili, hindi lamang bilang pastol na nangangalaga sa kanyang kawan, kundi bilang hukom din na nagbubuklod sa mga tupa at kambing. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapo noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At iniaakay niya ko sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ko niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko'y langisan, at pati na ring kalis ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo ang pagbibigay ni Kristo ng paghahari sa Ama matapos niyang pasukin ang lahat ng kaharian upang lubusang maghari ang Diyos sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay.
kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkamuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y kanya-kanya ang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos ng muling malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman niya ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus ang magaganap sa wakas ng panahon. Ibubukod ang matuwid upang bigyan ng gantimpala, ang mga masama upang bigyan naman ng kaparusahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa kanyang mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpalad ng aking Ama. Pumasok na kayo at panirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito,
ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi niyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi niyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi niyo dinalaw. At sasagutin sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ay inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparosang malahanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Happy Sunday po. Happy Sunday po sa Pakibati mga tabi lahat. natin, Happy Sunday. Sila po ay ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat. Mga kapatid, kagabi ay atin nang simulan ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng isang prosesyon sa barangay ng San Miguel, pagdiriwang ng Banal na Misa doon at sinimulan na rin kagabi pa ang pagbabantay sa Santisimo Sacramento. At ito'y hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Kayo ho ba'y nakadalo na sa bisita ng San Miguel? Nakapagbantay na ho ba kayo? Abay, magbantay ho tayo. Merong magkasintahan ang minsan sumakay ng bus. Nasa biyahe na sila, naupo naman sila, maya-maya ay dumagsa na ang mga nakasakay sa bus. May napansin yung lalaki. Buntis, may matanda, nakatayo sa bus. Sabi ng lalaki sa kanyang kasintahan, alam mo, sa tuwing ako'y nakakita ng mga buntis at matanda nakatayo sa bus, naiinis ako. Samantala ako, komportableng nakaupo dito. Kainis daw siya. Tapos sabi ng kanyang kasintahan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sabi ng kanyang kasintahan, para di na ako mainis, pumipikit na lang ako. Para di ko nila sila makita. Komportable na ako sa aking upuan, hayaan ko na lang sila. Sa kaya matatagpuan ng lalaking iyon? Sa langit o sa hindi langit? Sa kay kabilang sa mga pinagpala o sa mga sinumpa? Mga kapatid, kung kailan, kung paano mangyayari ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, wala nakakaalam. Pero sigurado tayong mangyayari ito. Ngayon sa Ebanghelyo, sinabi dito ng Panginoon na halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa nalikhain ang sanlibutan. Ano ibig sabihin noon? Na bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan, bago palikhain ng Diyos ang tao, inihanda niya ito para sa ating lahat. Kumbaga, ganun siguro magplano ang Diyos, ganun ang vision ng Diyos. Inihanda niya ang kanyang kaharian para sa ating lahat.
Inhandya niya ito para sa ating lahat. Ngayon, dito sa kaharian daw, pag natipon na ang lahat ng tao, pagkakaroon ng paghihiwalay. Inilarawan niya ito sa pamamagitan ng kambing at mga tupa. Hindi ko alam kung bakit tupa at kambing ang ginamit. Yung tupa, ay siguro dahil madalas ito gamiting larawan talaga sa Israel, dahil ito yung marami sa Israel. Yung kambing, ay hindi ko ho alam. Pero nang nangyari, yun daw mangyayari, paghihiwalayin ang mabuti at masama, ang matuwid at hindi matuwid. Siyempre, kung tayo tatanungin, saan natin gusto mapabilang? Saan natin gusto mapabilang? Sa mga matuwid at sa mga mabubuti. Dahil lahat naman tayo gustong makapunta sa langit. Kaya ito pa lang, sa simula pa lamang, ay sinasabi na sa atin ng Panginoon kung anong dapat nating gawin. Kung anong inaasahan niya mula sa atin. Ilang mahalagang bagay na yung pagtunan natin ng pansin sa ating pagninilay, yung dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Una, ito. Huwag nating palampasin na makagawa ng kabutihan. Huwag nating palampasin araw-araw na makagawa ng kabutihan. Kaya ho ba natin iyon? Kaya ho ba natin iyon? Kahit ay pinakabalit na kabutihan na pwede natin gawin. Sabi nga ng Panginoon dun sa Ebanghelyo, nagpakain, nagbigay ng mainom, doon lumalaw sa may sakit, nagbigay ng damit sa mga walang damit, sa mga hubad. Marami pang listahan. Pero mahalaga mga kapatid, huwag nating palampasin na gumawa ng kabutihan araw-araw. At tiyak ko, araw-araw, kundi man ho minuto, kundi man po oras-oras, maraming pagkakataon tayong na may nakakasalubong na pwede nating gawa ng kabutihan. So yun yung una. Huwag nating palampasin na gumawa ng kabutihan araw-araw. Pangalawa po, huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. Huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. Bakit ganon? Di ba sapat yung maging mabuti at kinakailangan pa magmahal? Ganito po, halimbawa, mayroon isang taong nakakariwasa sa buhay. Sabihin natin, nakakaangat na sa buhay. Tapos mayroong lumapit sa kanya, humingi ng tulong. Maring nagugutom, maring may sakit, maaring may kakulangan at nahihirapan sa buhay. Pagbibigay yan. Kasi naman, nakakariwasa yan. Kaya sasabihin natin, yung taong iyan ay mabuti. Kasi nga, tumulong siya. Nagbahagi siya. Kaya sinasabi natin na ang taong iyan ay mabuti dahil tumulong siya. Pero di ba sabi ko nga, huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. Ito yon. Halimbawa, alam mo ikay kapos sa kapos. Alam mo, nahihirapan ka rin sa iyong buhay. Kung bagay pinagkakasya nyo lang yung kita ninyong mag-asawa para matustusan ng inyong pang-araw-araw na pangailangan ng inyong pamilya. Pero biglang may lumapit sa inyo, nakiusap,
may pangangailangan. Tapos ikaw, nagbigay. Alam mong kapos ka na, alam mo nahihirapan ka na, pero nagbigay ka pa rin. Tumulong ka pa rin. Yan ay pagmamahal. Yan ay pagmamahal. Huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. Kasi maaaring magbigay tayo, pero walang pagmamahal. Huwag palampasin na makagawa ng kabutihan araw-araw. Huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. At panghuli, ito. Kung titignan natin, yung binanggit ni Jesus ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, mga simpleng gawain, ordinaryong gawain, magpakain. Kaya ho ba natin magpakain? Yung magabot ka ng tinapay, magabot ka ng pagkain, ulam. Kaya naman po. Yung magpainom, hindi ho ng alak ha, ng tubig. Baka mamaya sabi nyo, magpainom. O sabi ni Father, magpainom daw tayo. Baka mamaya tawagin mga kapitbahay, o may inuman dito. Dumalo sa may sakit. Anong gusto ninyo? Kayong dalawin o kayong dumalaw? Anong gusto ninyo? Kayong dalawin o kayong dumalaw? Anong gusto niyo? Kayong magutom o magpakain? Anong gusto niyo? Kayong mauhaw o magpainom ng tubig? Mga simple lang yan. Kumbaga, kung araw-araw magagawa natin yan, simple lang yan. Kayang-kaya natin yan, hindi ho ba? Kayang-kaya ho ba? Kayang-kaya di ba? Madali lang. Ordinary lang, simple lang. Pero alam nyo, kung ito may ordinary sa atin, kung ito'y simple lang sa atin, doon sa ginawa natin, napakalaki nito. Napakahalaga nito. Di ba minsan, may lalapit sa'yo, humingi ng tulong, tinulungan mo, sasabihin niya, oh, napakalaking tulong mo sa akin. Di, maliit lang yan. Sasabihin natin, kung sa atin maliit, pero dun sa tinulungan natin, napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Natatanawin niya na ito ng utang na loob. Alam niyo yung mga natutulungan natin, hindi madaling makalimot ang mga iyan. Maalala at maalala nila yung kabutihang naranasan nila mula sa atin. Maliit man ito, ordinary man ito, pero napakahalaga nito para sa kanila. Pero hindi lang sa kanila, lalo tigit ito sa Diyos. Pinahalagahan ng Diyos, nakikita ng Diyos ang bawat kabutihang ginagawa ng bawat isa sa atin. Pinapahalagahan, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng kabutihang ginagawa natin. Ito man ay para sa atin ordinaryo, ito man para sa atin ay simple lang. Pero lahat ng iyan, mahalaga sa Diyos. Lahat ng iyan, tumitimo sa puso ng Diyos. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoon, nawa, katulad niya, na pinahalagahan ang mga dukha, ang mga nangangailangan, ang mga mahihina. Ganun din.
Huwag nating palampasin gumawa ng kabutihan araw-araw. Huwag lang maging mabuti, kundi magmahal. Simple at ordinary man ito, pero doon sa tinulungan, napakalaki nito. At lalo tigit sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y ninawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang na tagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin ating isamo, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na walang sino mang nangaapi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na walang pagkukunwari, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na ang pinakadakila ay lingkod ng lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na ang bawat isa'y nagtutulungan bilang magkakapatid, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na walang nagugutom at nauuhaw, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos, na ang mga mahal nating yumao ay inaasahan nating maging bahagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Amang makapangyarihan, tipunin kami kaysa ng anak bilang sambayanan na pinamamayan ng kapayapaan, katarungan at pagmamahalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay, sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulog namin ang iyong anak na may magbigay na makaloob ng pagkakais at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi na mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng salibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghiram mong pang magpakailanman. Sa paghain ginampanan niya sa krus, siyang dalisin na tagapagbuklod. Siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusan naglalahad na iyong kadakilang matapat, upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian, sa iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na manghaho, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napariri sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, namuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa
lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Dalang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumambong kaysa niya makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ni Haring Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. at pagpalaing tayong lahat na mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging mabuti at magmahal. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. We'll sing forever of your love.